laundry yan. Tapos ilan pa kami maghahati nun. Hindi pa buwanan yung sweldo mo? Hindi nila kaya eh. Tsaka kaibigan ko yung may-ari ng shop. Napakiusapan ko lang siya na kung pwede, makisosyo ako sa kanya. Wala akong puhunan kaya yung servisyo ko na lang yung ambot ko. Parang industrial partner, low budget version nga lang. Alam mo naman na naman kayo kung walang pera. Kaya wala akong pang-invest sa negosyo ng mga panahon na yun. At least may trabaho ka nun. Hindi ka tambay. Mas mahirap naman kung nakatapos ka na tapos umaasa ka pa rin sa ate mo. Totoo yan. Pero hindi ko gusto na maging tambay. May pangarap naman ako sa buhay. Ang nangyari, nahirapan ako makaharap agad ng trabaho kasi natigil na rin yung suporta ni ate sa akin. Sabi niya, kaya ko na raw yung sarili ko. Nakapagtapos na ako. Kaso, ayun na. Pagkatapos kong graduate, siyempre, pinailangan ko rin yung pera pang-gastos sa pag-a-apply. Pamasabi pa lang, ilang pangkin ako ba? Hirap din pala yung pinagdaanan mo. Pero paano ka naman nagkaroon ng puhunan sa negosyo mo? Pinenta ko yung isang kidney ko. Ha? Totoo? Biro lang. Wala naman, napakaseryoso. Uy, umayos ka nga. Hindi na nakakatawa. Sorry na. Pumayag ako nung niyaya niya akong lumabas. Namasyal kami. Bukod sa pamamasyal niya, may iba po kami na kinalikan pa. Ang sabi nila, ang unang pag-ibig ay hindi namamatay. Ito rin ang dahilan ng unang pagkasabi. Kabataan na katulad mo. Hindi ko naman buho sa dati na mga buho na buho, di ba? Lahat ng mga lalaki sa klase ay nagpapapansin sa akin. Lahat naming tatlo. Salamat sa pagpahig na magkakas sa tayo, Parts, ha? Gusto na siya. Ako ni nagkamali ako. Natural lang po na magalit kayo sa akin. Kaya ako po ang dapat na mag-sorry. Hindi, anak. Tagal ko na tayo. Shucks! Kaso nga lang, hindi kami pinapala. Sa kakasubok namin, 3 lalaki na buo na. Magkaroon ng araw ng pahinga kaya hindi tama ang ginagawa sa kanila. Papa ko, kaya napilitan ako. Pwede ko naman sabihin kay Papa ngayon na uuwi na lang ako. Total, naka-smile ka eh. Alam ko. Oo, ilab na siya sa akin. Tapos may cellphone. Sasuggest lang naman ako eh. Sa totoo lang, hindi ko talaga matanda kung paano tayo naging magkaibigan. Joke ba yan? Katawa na ba? Bibigay ko sa kanila eh. Yun na nga eh. Masyado kang kapon. Hindi ako pa-phone. Umpisa pa lang, sinabi ko na sa kanila, wala rin akong nililigawan. Ikaw ang unang-unang makakalam pag meron na. Sinabi mo yan ah. Oo man, best friends tayo eh. Papadudod, gusto ko na sanang iwan si Miguel ng mga oras na yon. Kasi makahalata siya na may gusto ako sa kanya. Ayoko masira ang friendship namin na iniingatan ko at ramdam ko naman na wala siyang nararamdaman para sa akin. Kaso di ko naman alam kung ano bang gusto ng mga babae. Ang ilap din kasi niya eh, tapos may kapasugyada pa. Dito nga. Wala rin akong alam eh. Kasi hindi naman ako nagpapaligaw. Bago ko man sila makapanligaw sa akin, basta. Para kay Miguel, pero ang sakit. Sobrang sakit, papadudod. Hindi man ngayon. May kasalanan din ako eh. Kung naging aware lang
sana ako sa nararamdaman mo. Di sana hindi tayo nagkaganito. Hindi mangyayari yun. Best friends tayo, di ba? Ano yan? Oo! Best friends! Tuloy. Kaya. First outbreak. Kaya, mga musin. Masaya sila ngayon at masaya rin na po para sa kanila. May mga pagkakataon nga na medyo natin natutuklasan. Kadalasan ng taong iyon ay tuturuan tayo ng totoong kahulugan ng pag-ibig. Pero paano nga dahilan sa nasaktan tayo? Isipin natin na ito ang paraan upang mahubog tayo Forever. Nagustuhan. na nagsimula noong araw. Pero ngayon ay napatawad ko na siya. Gusto ko na lang bumawi sa kanya at iparamdam na narito lang ako bilang anak niya. Sa katunayan ay naging libangan na rin namin ang makinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. At lagi kami nagpapalitan ng puro-puro kada may napapakinggan kami na tumatayning at tumutusok sa puso namin. Lalo na kapag story yun tungkol sa pamilya. Tapos ay doon siya na Kayong baboy, kamamatay pa lang ni Mami. Ayusin mo yung tono ako. Hindi ako makapagtipi. Saan ka mamatay? Ibang buwan. Papadudot lumabas din ang tunay niyang kulay. Ayaw niya ligtas sa mundo. Bukod sa ng pagbabahay namin, Tama. nakasama ko sila papatid namin. Ang madalas na papadudot. Tapos ay doon na siya nakunin, iniiputan sa ulo ng tatay ko. Huwag ka na magalit. Hindi ko naman anak. Hindi naman na ma-manage na maayos ng tatay ko. Halos inubos din kasi ni Norman ang pera niya bago siya. Ayoko, pinagsasalita mo na ganyan yung mga... Noong taong ding yun ay nabuntis niya ako sa panganay namin kaya nagsama kami sa iisang bubong. Bale, tumira kami sa